Magandang umaga, Senyor Abu. At magandang umaga rin sa mga manunood. Narito ang seksyon ng BSCPA 2A upang magpakita ng isang istorya tungkol sa paghihiganti Tungkol sa mga taong naaapi. at tungkol sa pananaig ng dilim. Mula sa kathahan ni Dr. Serzal, ang pamansang bayani ng Pilipinas, Isa sa dalawang nobelang nagpamulat sa mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Walang iba, ang paghahari ng kasakiman, The Reign of King. El Filibusterismo. Nagsimula ang istorya sa katapusan ng Noli Me Tangere, kung saan ay si Ibarra at si Ilyas ay tumatakas sa mga sibil. Napilitang maghiwalay ng dalawa upang hindi sila maabutan. Sa kasamaang palad ay natamaan si Ilyas malapit sa pangpang. Basilio! Ano? Sino yung kasama mo? Siya po ang aking ina. Ganun ba? Basilio! Makinig ka sa akin mabuti. Sunugin mo ang aking tungkay. At isama mo na rin ang bangkay ng iyong ina. At pumunta ka doon sa ilalim ng balete. Bayan mo ang mga ginto. Gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Ginoo! Sa huling sandali ng aking buhay, hindi ko man lang masalayan ang buhay-buhay. Ginoo! makalipas ang maraming taon. Sa Bapurtabo na papunta sa lalawigan ng Laguna. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit kay bagal ng pagtakbo at hindi tulinan? Umanhin, Doña Victorina, sapagkat mababa ang bahagi ng mga lupain doon. At isa pa, baka matamaan lamang natin ang mga bukirin. Oh, Moses, para ba? Wala naman kasi magaganong lawad dito sa Las Filipinas. Este es lobby de los indios. Mga kapatid, kaya simpleng lunas lamang ang kailangan. Hindi ko nga alam kung bakit wala pa nakaisip nito. Gumawa ng tuwid na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at loob ng Maynila. Ginoong Simon, paano naman natin masalapi at ang mga manggagawa? Ipagawa ito sa mga bilanggo. At kung kukulangin man ay pakilusin ng buong bayan. Bata matanda. Ngunit, Ginoong Simon, kaguluhan lamang idudulot niyan. Nakasigurado akong hindi maghihimagsik ang mga pulong ito. Sa ilalim ng Bapurtabo, kung saan nakikita ang mga Pilipino pati na rin ang mga team. Kamusta naman ang iyong kasintahan? Maayos na. Basilio! Kamusta na pala si Kapitan Diago? Ayun, Kapitan. Ayaw pa yung magpagamot kanino man. Ngayon nga'y, pinapupunta ako sa San Diego, ngunit nakakasigurado ako na ako pinapunta niya lamang doon upang malaya siyang makapagtitkit ng apyan. Anong magandang dulot ng apya na yan? Hindi ko pa rin alam kung bakit marami pa rin gumagamit yan. Kaya nga pala, may iba ako. Kamusta na pala yung tinatatag yung akademika ng wikang Kastila? Mabuti naman po. Kahanda na ang lahat. Ganun ba? Sa palagay ko hindi matutuloy yan. Dahil na rin sa pagtutol ni Padre Sibilya. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Nakakasigurado ako matutuloy yan. Nag-aantay na lang kami ng permiso mula ito. Ganun ba? O siya, sige. Maiwan ko na kayo rito. Sige po, Kapitan. Mga Ginoo, ano nagkatawaan kayo dito? Maaari ba ako sumayin? Ayos ka, Ginoong Simon. Ikagagalak pa namin. Bueno, baka gusto niyo akong samahan ng tulong sa mesa. Maraming salamat, Ginoo. Ngunit marapat kami tumanggi sapagkat hindi kami uminom ng alak. Hindi umiinom. Samahin yan. Ika nga ni Padre Camora. Masama ang puro tubig. Masabi na lamang kay Padre Camora na kung puro tubig na lang sana ang kanyang iniinom, ay mas ikabubuti pa ng lahat.
Walang galang na senyor. Alam naman namin kami mga Pilipino ay tinatawag na tubig. At ang mga Kastila ay apoy. Kung ang serbesa at alak ay nakakapagpaliyab ng apoy, alam naman nating tubig mapatay sa apoy. Mahusay sa Pilipino. Ngunit lahat ng ito ay mga pangarap lamang. Makalipas ang maraming taon, marami na ang nakalimot sa istorya ni Crisostomo Ibarra. Marami na ang naniniwalang siya'y namatay na at ang kanyang pagkamatay ay isa pa ring misteryo sa marami. Marami ang dinidiskusyon kung sino at paano namatay itong si Ibarra. Nabara? Ibarra! Ayon sa kwento, siya ay nabaril ng mga gwardiya sibil. Ang kanya namang bangkay ay sinama sa kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Si Ibarra ay tinuturing na pilibustero na tinuturing na mababa ng mga praile at dapat magkaroon ng mura at hindi karangal-rangal na libing. Ngunit lingid sa alam ng marami, si Ibarra ay hindi namatay. Siya ngayon ay nagbalik sa Pilipinas upang magiganti sa kanyang mga kaaway at iligtas ang kanyang sinta na si Maria Clara. Siya ay nagbalik na may bagong anyo, bagong pangalan at bagong motibo. Walang iba kundi si Simon. Ang mabait at mapagmahal na si Ibarra sa Noli Me Tangere ay wala na. Siya ngayon ay isa ng tuso, mapangahas at paghihiganti lamang ang hangad. Ibarra na naging Simon upang isagawa ang kanyang mga plano. Si Basilio. Si Basilio ay isa sa mga pangunahing karakter sa nobela. Siya ang nakababatang kapatid ni Crispin at anak naman ng namayapang si Sisa. Sinunod niya ang mga payo ni Elias na pumunta sa Maynila upang makapag-aral doon at inampun siya ni Kapitan Tiago. Dala-dala ang kayamanan ni Crisostomo Ibarra at suporta ni Kapitan Tiago. Siya ay nakapag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran kung saan ngayon nasa huling taon na ng medisina. Siya ay pabor din sa kanyang mga kaklase na magtayo ng paaralan para sa pag-aaral ng wikang Kastila. Bilang siya ay inampo ni Kapitan Tiago, siya rin ang nag-aalaga rito. Ngunit wala siyang magawa sa pagitihit nito ng Appian dahil na rin sa impluwensya ni Padre Irino. Ito, Kapitan. Kailangan mo pa nito. Kapitan! Mawalang galang na, Padre. Kapitan, hindi po ba sinabihan na kita na itigil mo na ang paggamit ng apyan? Nakakasama iyan sa iyong kalusugan. Pagpasensyahan mo na, Basilio. Ito na lamang ang nagpapasaya sa akin. Hayaan mo na lamang ako. Tama, Kapitan. Hindi lang isang masipag na estudyante at mapag-alaga si Basilio. Siya rin ay mapagmahal, lalo na sa kanyang sinta na si Huli. Si Huli ay anak ni Cabezang Tales, na siya namang anak ni Tandang Celo, na umampun kay Basilio sa gubat kung saan namatay si Elias. Si Cabezang Tales ay isa na ang kabesa ni barangay. Yumaman ito dahil sa pagtatyaga at pagsisikap na umasenso. Nang makaipon nito ay pinabili niya ang isang lupa upang gawing tubuhan. Ama, ito po ang tubig para sa inyo. Maraming salamat. Anak, naisip ko na pag-aralin ka sa kolehiyo. Ngunit ama, sigurado po ba kayo? Malaki ang ating gagastusin kung ako'y magkukuliyo. At isa pa, kaya ko naman po aking sarili. Anak, alam ko naman na gusto mo makapag-aral sa kolehiyo. Sino bang hindi? Mas maganda nga kung mayroon kang pinag-aralan. At isa pa, gusto ko makasabay ka sa iyong irog na si Basilio.
Ngunit Ama, Ay, Holy. Ako nagpapasalamat dahil lumaki ka isang mabuting anak. Huwag kang mag-alala. Kapag lumaki at masenso ng ating lupain, wala na tayong alahanin pa sa iyong pag-aaral. maraming salamat Ama. Sisiguraduhin ko pong hindi mababaliwala ang masipag at syaga. Lipas ang maraming panahon. Lumaki na ang bukirin ni Kabesang Talis. Ngunit, sa kabila ng pag-asenso, ay may mga taong inggit at sakim sa kapangyarihan. Napansin ng mga praile ang lupain ni Kabesang Talis at ito'y kanilang inangkin. Pinagbayad nila si Kabesang Talis ng buwis. Patuloy nila itong tinaasan ng tinaasan, nang tinaasan hanggang sa hindi na ito kinaya ni Kabesang Talis. Ito mga praile na to! Ikaw ang makuhuli! Hindi ko naman matis ang pinaggagawa ng mga praile na yan. Hindi ko papayag na gantugutin na tayo. Paglalaban ko ang aking lupain. Ngunit Ama, alam mo kasama ka lang may tutulad yan. Alam mo kung gano'n maka-influensya ang mga praile. Kakalabanin mo lahat ng nasa itaas? Kung gayon, ano ang aking gagawin? Hayaan ko na lamang sila na gantugutin na tayo. Hindi sila ang naghirap sa lupain ito. Ako! Ako! Ngunit Ama, wala na ba tayong maaaring ibang gawin? Ipakita muna nila ang titulo. At kung meron man, hindi pa rin ako papayag. Kung sino man ang magdidilig ng lupain ito, ng kanilang dugo, at maglilibing ng kanilang asawa at anak sa lupain ito, tsaka lamang ako papayag. Binantayan ni Kabesang Talis ang kanyang lupain araw at gabi. Marami ang nakakita na siya ay may hawak na baril at tila nag-iensayo. Nang makarating sa mga praile ang balitang ito, ay agaran silang tumugon. Mga padre, nakita ko po si Kabesang Talis na may hawak na baril habang binabantayan ang kanyang lupain. Ganoon ba? Kung gayon ay pagbawal ang paggamit ng baril. Nang malaman ito ni Kabesang Talis, ay gumamit naman siya ng ibang armas. Mga padre, nakita ko naman po ngayon si Kabesang Talis na may hawak na gulok. Pagbawal ang gulok. Gumamit ulit ng ibang armas si Kabesang Talis. Padre, palakol naman po ngayon ang hawak ni Kabesang Talis. Tila'y sumusobra na siya. Kailangan na natin siyang patahimikin. Tawagin ang mga sibil. Isang araw, habang binabantayan ni Kabesang Talis ang kanyang lupain, may mga tulisang nag-aaligid. Balak siyang... Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa aking lupain? Nakarating kay Huli ang balitang dinukot ng mga tulisan ang kanyang ama at ang hihingi ng pantubos. Dahil dito, ay binenta niya ang kanyang mga hiyas maliban sa lakit na o Agnus na binigay sa kanya ni Basilio. Ngunit, hindi pa rin ito naging sapat. Dahil dito, ay napilitan siyang mangutang kay Hermana Penchang at maglingkod dito bilang utusan. Basilio, aking mahal, ibig ko sanang nandito ka sa aking tabi sa mga oras na ito. Ako'y lubong kinakabahan sa ugali ni Hermana Pencha. Hindi kailangan kong humarap ng paraan para mapalaya ang aking ama. Bini-bini, narito na po ako. Huli, mabuti naman kung narito ka na. Halika, samahan mo ako manalangin. Tuturuan kitang magdasal. Si Hermana Pencha, isang may perang babae, kilala bilang isang deboto at relihiyoso. Ngunit, kilala rin siya bilang isang puso at malupit.
Isa kang demonyo! Kayo mga walang pinag-aralan! Hindi man lang kayo marunong manalangin! Isa ka kahihiyan! Isperas ng Noche Buena, si Basilio ay pumunta sa puntod ng kanyang ina upang alalahanin ang mga nangyari 13 taon na ang nakararaan. Narito ang iyong anak, Basilio. Pagpasensyahan mo na at ngayon lamang ako nakadalaw. Ako'y naging abala na rin dahil sa ito na ang aking huling taon sa kolehiyo. Makakapagtapos na ang iyong anak. Inalala ni Basilio ang mga nangyari 13 taon na ang nakararaan. Ang pagkamatay ng kanyang kapatid at ina, ang paglibing niya sa bangkay ng kanyang ina at ni Elias. Ganoon na rin sa isa pang lalaking tumulong sa kanya sa paglibing nito. Ginoong Simon? Ngunit, anong ginagawa niya rito? Teka. Noong araw na inilibing ko ang aking ina, ay may tumulong sa akin. Hindi kaya si Ginoong Ibarra ay si Ginoong Simon? Ginoong Simon! Sino ka? Ginoo! Basilio? Ginoong Simon, ako'y narito upang ikay tulungan bilang pasalamat sa pagtulong mo sa akin. 13 taon nang nakakaraan. Basilio, sino ako sa palagay mo? Kayo po ay isang taong mahal sa akin. Marami nag-aakalang kayo namatay. Ngunit kayo ay nasa aking harapan. Kayo po si Don Crisostomo Ibarra. Alam mo kung sino ako. Sa mabigat na lihim ang iyong pinadala dito. Ay dapat kang mamatay! Ginoo! Yung paman, hindi ko nais na ikay patayin. Ikaw at ako, para tayong uhaw sa katarungan. Totoo, ako nga, si Crisostomo Ibarra, at ako'y nagbalik upang maghiganti at ibagsak ang baluktot na pamahalaang ito. Paghihiganti, pagpapabagsak ng pamahalaan, ngunit Ginoo, Mga kabataan, papapatayo ng paaralan ng wikang Kastila. Nag-iisip pa kayo ng mabuti? ngunit Ginoo, ang wikang Kastila ang magiging tulay upang magbuklod-buklod ang mga pulo ng Pilipinas. Ang wikang Kastila ang magiging daan upang maiangat ang ating bansa. Kastila. Ang wikang Kastila ay hindi kayo magiging wikang pambansa. Gumising kayo. Ano lang ba ang Diyos sa atin ng wikang Kastila? Puot, kasakiman. Bakit wikang Kastila? At hindi ang sarili natin. Ngunit Ginoo, hindi ho ako isang politiko. Ako'y lumagdal lamang sa pagsuporta sa kilusan sapagkat akala ko'y ito ikabubuti ng lahat. Kung gayon, sumama ka sa akin at sabay nating bawiin ang lupain nito. Marapat po akong tumanggi, Ginoo. Sa paggagamot ko lamang ang aking tuon. Mabuti kong ganon. Ngunit walang silbi ang iyong hangaring manggamot. Ang sakit ng bayang ito ay mas nangangailangan ng higit na kagamutan. Higit sa ano pa man. Sige, hindi ka napipilitin na umalig sa akin. Kakatiwala ko rin sa iyo ang aking pagkatao. Kung nagbago ko yung isip, ay alam mo, saan ako hanap. Mga sumunod na araw sa akademya, nagbabalak na ang mga estudyante na ipasa ang kanilang planong magtatag ng paaralan ng wikang Kastila. Kinabukasan ay agarang pumunta ang mga kabataan sa bahay ni Don Custodio. Mga kaibigan, may nangyayari na. Ano ang mga lagay ng ating mga plano, makalaig? Doon na lahat ng papeles na ating kakagawa. Nakausap ko na rin si Don Custodio at Padre Lewin. At bukas na bukas, ay ipapasa na natin ang ating live. Tuloy na ba ang
magpapagawa ng paaralan ng wikang Kastila? Malapit na. Malapit na, kaibigan. Magandang umaga po sa inyo din, gusto. Ganun din po sa inyo, pare. Buenos dias, pare. Halika mo ako pang itaas ko yung mga Tiningnan ng mabuti ni Don Custodio at Padre Irene ang kanilang mga papeles. Ang mga kabataan naman ay nasasabik na maipasa ang kanilang mga plano. Ngunit lingid sa kaalaman nila, maganda ang iyong nangyari. Pagpapatayo ng paaralan ng mga Kastila. Tiyak na matutuwa ang mga nasa taas nito. Hindi ba ba tingin nito? Sige. Buti nga ito para sa akin. Bakit ito mga rin? Agad kong kausapin ng mga padre at opiso upang ating maging tagapagturo sa eskwela na ito. Mawalang galang na, Don Custodio. Nakalagay sa aming mga dokumento na kami mga estudyante ay magtuturo sa paaralan ito. Dokumento? Nakakatawa ka, Iya. Sige, pag-uusapan namin ang tungkol sa bagay na yan. Dadagdag ko ba kayo? Sige. Para namin. Dyan lang kayo. Dyan lang kayo. Senyor. Sige, pare. Por suspesto kayo. Mag-asa na lamang na kailang pinakahawak. Bye. isang gabi sa bahay ni Simon. Ginoong Simon? Ginoong Simon? Pero ka, gusto ka. Sadya mo rito, ako ka. Ginoong Simon, ako patawarin dahil ako wala pang bayad sa'yo. Ganun ba? Matumalaking benta sa buwan na ito. Hindi ko rin alam saan kukuha pang taguyod sa aking pamilya. Ayos lang kaibigan. Ako mahala sa'yo. Ngunit, mayroon lamang akong pabor para sa'yo. Kahit ano, Ginoong Simon. Nagdala ako ng mga armas at baril. Nais ko na itago mo ito sa iyong tahan. Baril? Naku, baka ako masabit dyan, Ginoong Simon. Ay, O siya. Basta ako hindi sabit yan, Ginoong Simon, ha? Ano naman? Ako aalis na. Sige, mag-ingat na kaibigan. Malapit ko na masipapa ng aking mga plano. Susunod na hakbang. Kailangan ko si Basilio. Naklara. Hintayin mo ako. Ligtas kita. Higit sa kaalaman ni Quiroga, ito ang mga unang hakbang sa pagsasagawa ni Simon ng kanyang mga Sinayang? Ano kaya yun? Namatay. Maria. Ginoong Simon, buenas noches. Magandang gabi, Basilio. Halika't maupo ka, Ginoo. Maraming salamat. Kamusta nga pala si Santiago? Ayun po, natutulog sa kanyang silid. Malubhan na ang kanyang kalagayan. Malala na ang lasong kumala sa kanyang katawan. Parang Pilipinas pala. Basilio, siguro wala ang aking mga plano. Ginoo, hindi po ba't sinabi ko na sa inyo, nasa panggagamot lamang ang aking tuon? Basilio, hindi ako nandito para may pagtalo sa'yo. Nandito ako para iligtas ang iyong buhay. Iligtas ang aking buhay? Kasi simula ng himagsikan, ang lahat ng hindi aanin at susuporta sa amin ay tutuloy na kaaway.
dapat patayin. Kung gayon, ano ang aking gagawin? Ikaw, Basilio, ang pinaka-importanting papel sa ito. Kapag nakagulo ang buong lungsod, ay liligtas mo si Maria Clara sa kumbento ng Santa Clara. At pagtapos ng magsikan, hanapin kita. Ginoo, huli na po ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Patay na po si Maria Clara. Ano? Ano sabi mo? Nakita ko po itong sulat na ito na ibinigay ni Padre Salvi kay Padre Irene. Nakasulat po diyan na nagpakamatay po si Maria Clara. Mi amor. Chloe. Pakisita. Hindi nalaman na. May pa ako. Okay? Let's go. Dahil sa masalimuot na balitang nalaman ni Simon, naurong ang kanyang mga plano, labis ang mga panaghoy ng taong ito dahil sa pagkawala ng kanyang irog, ang dahilan ng kanyang pagbabalik at ang lakas ng kanyang paghihimagsik.